Bumalik si Lasho sa silangang pavilion, kinuha ang kahon, at, hawak ang payat na susi, madali niya itong ipinasok sa butas ng susi. Sa isang malutong na tunog, tulad ng tunog ng nabaling leeg, kumislap ang ibabaw ng kahon ng gintong liwanag. Sa pagkakita nito, hindi napigilan ni Lasho na purihin, tunay na isang likha ng napakatalinong disenyo. Habang kumukupas ang liwanag, nahati ang kahon mula sa itaas, nahahati sa dalawang kalahati. Ding, nakuha ang isang fragment ng Heavenly Writing Scroll. Ding, nakuha ang isang sinaunang mapa na gawa sa balat ng tupa. Hinawakan lamang ni Lasho ang fragment ng Heavenly Writing. Nang ito ay maging isang sinag at naglaho, tiningnan niya ang interface ng sistema, kung saan ipinakita sa hanay ng item ang isang fragment ng Heavenly Writing. Naaalala na nakakuha rin siya ng isang fragment mula sa Asherfall fragment, tila ito ay isang fragment upang i-unlock ang susunod na banal na kasanayan. Medyo naganyak si Lasho, kinuha niya ang sinaunang mapa na gawa sa balat ng tupa mula sa ilalim ng kahon, maingat na inilagay ito sa mesa, tinanggal ang panlabas na balot, at dahan-dahang ibinuka ito. Ang nakapatong na mga mapa na gawa sa balat ng tupa ay lumabo, at napakalaki ng mapa, halos kasing laki ng isang mesa. Lumitaw ang isang napakalabong pattern, ito ba ay isang mapa? Sa isang tingin, hindi ito malinaw, ngunit bahagyang makikita na ito ay isang mapa na nakasentro sa Great Flame, ang pangkalahatang balangkas nito ay kahawig ng Great Flame, bagamat halos hindi nakikita ang mga detalye. Nakatayo si Lasho na nakapamaywang, nagmamasid at nag-iisip. Alam niya ang tungkulin ng Heavenly Writing Scroll, ngunit hindi alam ang layunin ng mapa na ito. Dahil walang malinaw na marka, bundok, o ilog na nakikita, at pagkatapos magmasid ng ilang sandali ng walang napapansin na kakaiba, walang ideya si Lasho at hindi na ito pinag-aralan. Nagpasya siyang subukan muli ang kanyang swerte sa draw. Kumilos kaagad si Lasho, ham-attack ng 4 pang beses, at gaya ng inaasahan, nakakuha ng 4 pang, salamat sa iyong pagtangkilik. Samantala, sa isang tahimik na villa, iminulat ni Shibuya ang kanyang mga mata at bamulong sa kanyang sarili, buti na lang, ligtas ang peacock feather. Tiningnan niya ang mga pulang dugong karakter ng spell ng pagtatali sa kanyang dibdib, na walang senyales ng panghihina. Ganoon ba kakaiba ang banal na spell na ito? Hanggang ngayon, sinubukan na niya ang halos lahat ng pamamaraan ngunit hindi niya nagawang baliin ang spell. Habang nag-iisip siya, lumipad palapit ang isang tauhan mula sa malayo, maestro, dumating na ang dakilang maestro. Pakiusap na papasukin siya. Pagkasabi ni Shibuya, narinig niya ang masiglang pagtawa ng kanyang pinakamatandang kapatid, si Yu Zhenghai. Seventh brother, nagkita tayong muli. Tumayo si Shibuya at yumuko, nakita ko na ang aking elder brother. Hindi na kailangan ng mga formalidad sa pagitan ng mga kapatid. Tingnan mo kung sino ang dinala ko. Sinundan ni Shibuya ang tingin ni Yu Zhenghai, at nakita niya ang isang matanda na nakasuot ng damit ng tawista, na may napakagandang presensya, na papasok. Master Yunshan. Tumango si Yu Zhenghai na may ngiti. Si Master Yunshan ay isa sa pinakamalakas sa Celestial Master Sect, lalo na mahusay sa mga banal na spell. Tinulungan ni Yu Zhenghai ang pinakamahusay sa mga banal na spell mula sa Celestial Master Sect. Upang imbitahan siya, kinailangan ko talagang maghirap. Nang marinig ang mga salita ni Yu Zhenghai, paulit-ulit na nagpasalamat si Shibuya. Salamat, elder brother, sa lahat ng iyong pagsisikap. Sa sandaling ito, yumuko at nagsalita si Zhang Yunshan, mayroon akong personal na pagkakaibigan sa dakilang Ginoo, ngunit dahil sa alitan sa pagitan ng 10 sikat na sekta at Evil Sky Pavilion, nag-alinlangan akong umalis sa mga bundok. Umaasa ako na patatawarin ako ni Mr. 7th. Nagsasalita ng personal na pagkakaibigan, ngunit sino ang tunay na nakakaalam ng tunay na sitwasyon? Tinatamad ng magtanong si Shibuya, salamat, Dawist Yunshan. Bumaling si Yu Zhenghai upang magtanong, Dawist Yunshan, may tiwala ka ba? May kumpiyansang ngumiti si Zhang Yunshan, nagpakadalubhasa ako sa spellcraft sa loob ng halos 100 taon. Hindi ako nangangahas na mag-angkin na napakahusay ako, ngunit kaya kong baliin ang anumang banal na spell. Magaling. Pagkasabi nito, nagsimula silang maghanda.
Nakaupo ng nakakrus, ang mga binti sisiwuya sa lupa, at pinagmasdan siya ni Zhang Yunshan mula sa likod ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango at nagpakita ng kumpiyansa, sa loob ng 15 minuto, dapat kong mabasag ang spell na ito. Nakatayo si Yu Zhenghai na nakapamaywang, sa mga salitang iyon mula sa dawis, panatag ako. Pagkatapos ay itinigil ni Zhang Yunshan ang maliit na usapan, itinaas ang kanyang kanang kamay, at tahimik na binigkas ang isang spell. Isang ginintoang, hugis itlog na forceful energy seal ang lumitaw sa kanyang palad, nakahawig ng mga karakter na nabuo sa seal script. Pagkatapos isigaw ang salitang, basag, sinampal niya ang likod ni Shibuya. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang naganap. Sa sandaling dumampi ang kanyang palad sa likod ni Shibuya, isang forceful energy ang bumalik mula sa likod ni Shibuya, na tumama kay Zhang Yunshan sa dibdib. Si Zhang Yunshan, na hindi handa, ay ipinadala pabalik, bumagsak sa paanan ng isang malayong bundok. Si Shibuya, na walang nararamdaman, ay lumingon sa pagkalito. Nagulat si Yu Zhenghai at mabilis na sumigaw, Zhang Yunshan, bagamat nasasaktan, tumangala at ngumiti nang marinig ang tawag, ayos lang ako. Gusto ko lamang subukan ang kapangyarihan ng banal na spell na ito, na ginagawang mas madali ang pag-alis. Mabuti, mangyaring, dawis, muling kumaway si Yu Zhenghai na nag-aanyaya. Inayos ni Zhang Yunshan ang kanyang paghinga, bahagyang lumundag, at muling pamwesto sa likod ni Shibuya. Natuto mula sa nakaraang karanasan, hindi na niya minamaliit ang body-binding divine spell. Napakalakas ng body-binding divine spell, marami na akong naalis na mga spell, ngunit hindi pa ako bumabalik. Pagkatapos, dalawang sinag ng gininto ang forceful energy seal ang lumitaw, mas malakas ang kanilang liwanag kaysa dati. Titig na titig si Zhang Yunshan sa likod ni Shibuya at sumigaw ng malakas, itinutulak ang parehong palad pasulong ng buong lakas. Sa punto kung saan nagtagpo ang gininto ang forceful energy seal sa likod ni Shibuya, sumabog ang isang patayong forceful energy cleavage. Nadama ni Shibuya ang puwersa ng forceful energy seal at bahagyang umuga ang kanyang katawan. Hindi napigilan ni Shibuya na dumura ng isang subo ng dugo. Tulad ng dati, ipinadala si Dawis Zhang Yunshan at dumura rin ng isang subo ng dugo, mas marahas pa kaysa dati. Nang makita ito, dumilim ang ekspresyon ni Yu Zhenghai, at mabilis siyang nagmadali upang tingnan ang kondisyon ni Shibuya. Samantala, sa loob ng Evil Sky Pavilion, para sa parusa ng iginagalang na disipulo na si Shibuya, 500 puntos ng merito ang iginawad. Nagpapahinga na umiling si Lasho, nagpapanta siya tungkol sa pagbasag sa body-binding divine spell. Ang pagkabigo sa pagbasag sa body-binding divine spell at pagkasugat sa backlash ay parusa rin sa masamang taong ito. Mapatla ang mukha ni Shibuya, at tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, malinaw na malubha siyang nasugatan. Nagawa niyang ngumiti ng mahina at nagpumilit na umupo, malaking kapatid, ayos lang ako, hindi ko lang inaasahan ito. Sumimangot ng malalim si Yu Zhenghai, nakokonsensya. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagdala kay Dawis Zhang Yunshan, at nasugatan si Shibuya sa ilalim ng kanyang panunood, lalo na't ang body-binding divine spell ay orihinal na para sa kanya. Hindi lamang nabigo ang spell na masira, sinaktan pa siya nito. Sumanghal siya ng malamig at tinawag ang pangalan ni Zhang Yunshan. Kumabog ang dibdib ni Dawis Zhang Yunshan, at mabilis siyang bumangon upang magpaliwanag, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nagpabe ako, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang spell. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong spell dati, bakit magkakaroon ito ng rebounding force? Walang pakialam na sumagot si Yu Zhenghai, laging maraming dahilan ang mahihina. Nadarama ang tensyon sa tono ni Yu Zhenghai, nagtanong si Zhang Yunshan, ano ang ibig sabihin nito, Panginoon? Binigyan na kita ng isang pagkakataon, ngunit nabigo kang pahalagahan ito. Itinalikod ni Yu Zhenghai ang kanyang likod kay Zhang Yunshan. Napagtanto na may mali, umungal si Zhang Yunshan, ipinangako mo sa akin, hanggat kaya kong baliin ang banal na spell, ang sama ng loob sa pagitan ng Underworld Sect at Celestial Master Sect ay papawiin. Babawiin mo ba ang iyong salita?
Hindi nag-aksaya ng salita si Yu Zhenghai kundi ikinaway lamang ang kanyang kamay, paalisan siya. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, naglaho si Hua Chongyang mula sa kanyang pwesto at muling lumitaw sa tabi ni Zhang Yunshan. Sinubukan mong palihim na magtanim ng isang bagong banal na spell habang sinusubukang alisin ang kasalukuyang isa, kaya nangyari ang rebounding force. Karapat-dapat ka sa iyong kapalaran. Sa isang suntok, dumura ng dugo si Zhang Yunshan at ipinadala pal-iPad. Lumingon siya upang tumakbo patungo sa malayo, ngunit sa susunod na segundo, lumipad sa itaas si Hua Chongyang, lumilitaw ang kanyang avatar at bumabagsak ng malakas, dinudurog si Zhang Yunshan sa pulp sa isang hampas, walang interes na panuurin ang eksenang ito, tumalikod at umiling. Bakit pa? Tanong ni si Wuya. Kalmadong sumagot si Yu Zhenghai, mayroon akong mga dahilan. Gusto niya ng kamatayan, pinadali ko lamang ito. Hindi ko lang inaasahan na ganoon kalakas ang spell na hindi man lang ito mabasag ni Zhang Yunshan, muntik ka pang masaktan dahil dito. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, bihira akong gumamit ng puwersa sa aking sarili. Ang pagiging bukas palad ng 7th younger brother ay sayang na hindi maging bahagi ng underworld sect. Walang mas angkop sa papel ng strategist militar kaysa sa iyo. Nang marinig ito, tila nagbitiw si Wuya. Ang usapin ng strategist ay inihahain bawat taon mula nang umalis ako sa Evil Sky Pavilion. Mabilis niyang binago ang paksa, kamakailan ay bumisita ang pangalawang kapatid sa tahimik na tirahan, at hiniling niya sa akin na iparating sa iyo ang isang mensahe. Sinabi niya na kailangang patalasin ang isang talam ng regular upang mapanatili ang talam nito, at nais kanyang hamunin sa isang laban sa loob ng 6 na buwan. Humalaklak si Yu Zhenghai matapos marinig ito, ganoon din ang iniisip ko. Nang marinig ito, nagtanong si Wuya, minsan sinabi ng maestro na kapag sumali ka sa Evil Sky Pavilion, ipinagbabawal ang fratricide, ang lahat ay hindi kinokontrol. Ito lamang ang tanging batas ng Evil Sky Pavilion hanggang sa kasalukuyan. Elder brother, papayag ka ba talaga? Kalmadong ngumiti si Yu Zhenghai, iba ang pagkakataong ito, may mga dahilan ako. Dapat mong itanong iyon sa pangalawang nakababatang kapatid, ikaw ang elder brother. Natahimik si Yu Zhenghai. Ang pagiging pinakamatanda ay nangangahulugan ng pagbibigay ng mga konsesyon. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni si Wuya, huwag na nating isipin ang mga nakakadismayang bagay na ito, patuloy akong maghahanap ng mga paraan upang masira ang spell sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-abala, elder brother, hahanap ako ng paraan upang masira ang spell sa aking sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na spell na personal na ginawa ng maestro, at malamang siya lamang ang makakabawi nito. Ngumiti si Wuya at formal na yumuko kay Yu Zhenghai, Column, elder brother. Dahil hindi niya nais na magpaliwanag pa, hindi na ipinilit ni Yu Zhenghai ang usapin, at matapos tumango ng mingiti, umalis siya sa tahimik na tirahan kasama si Hua Chongyang. Samantala, sa Evil Sky Pavilion, tumayo si Lasho at naglakad papunta sa mesa, tinitingnan ng malaking sinaunang mapa na gawa sa balat ng tupa na nakakalat dito. Nang pagsamahin ang mga labi ng heavenly writing at ang sinaunang mapa na gawa sa balat ng tupa para sa paghahambing, ang bahagyang mas malinaw na lugar sa sinaunang mapa ay ang imperial na palasyo. Maaari bang ito ang lokasyon ng mga labi ng heavenly writing? Natukoy niya ang isang mahalagang loika. Sa paglalagay ng sinaunang mapa na gawa sa balat ng tupa at ang heavenly writing ng magkasama, paano sila hindi magkakaugnay? Mapa man ito o anumang iba pang mapa, lahat sila ay may iisang karaniwan at pinakamahalagang tungkulin, ang markahan ang mga lokasyong pangheograpiya. Maingat na sinuri ni Lasho ang buong sinaunang mapa na gawa sa balat ng tupa. Napansin na ang mga lugar na iniwang blanko sa mapa ay talagang walang laman, walang ipinapakita. Ang mga malabong lugar ay may bahagyang mga contour lamang. Sa kabutihang palad, pamilyar siya sa pangkalahatang balangkas ng Great Flame, kahit na walang malinaw na mga detalye sa mapa, mahuhulaan niya ang pangkalahatang layout batay sa lokasyon ng imperial na palasyo. Mas mabuting maniwala na mayroon ito kaysa wala.